Highway Patrol Group umalma sa mga plano umanong pagsasampa ng kaso ng kampo ni former Representative Rizaldico matapos na kumpiskahin ang mga luxury cars nito. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Kinalmahan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang mga plano umanong pagsasampa ng kaso ng kampo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos na makumpiska ng kanilang unit ang 12 mga high-end cars na pagmamayari umano ng dating kongresista. Sa isang pulong balitaan, tahasang sinabi ni Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General Hansel Marantan, na ang kanilang mga pahayag ay taliwas sa tunay na nangyari kung saan binigyang diin din ng direktor na sila ay nagpaalam pa muna bago pa man kumpiskahin ang mga luxury vehicles. Hindi rin anya maituturing na carnapping ang kanilang isinagawang operasyon dahil ito anya ay mayroon ding pagpayag mula sa kampo ng dating opisyal. Paliwanag pa ni Marantan, ang operasyon ay ikinasa dahil na rin sa tulong ng mga impormasyon na kanilang nakalap mula sa kanilang intel gathering na hindi umano'y may mga kontrabando sa loob ng mga naturang sasakyan, habang kinumpirma naman na mayroon itong namataang violation sa bahagi naman ng Bureau of Customs. Ano ikakaso nila sa amin? Na kinuha namin yung sasakyan nila, na naka-uniforme kami, nagpaalam kami sa kanila, they granted it, give them receipts, at sinabi namin, dalhin namin dito sa ICI compound. Is that carnapping? Yung BOC, meron sila. Kasi kaya nga, that's the reason why there's the search warrant. Kasi sa appreciation ng BOC, mayroong mga payments na never been made by the owners of the motor vehicles. So, they confiscated that. To their end, mayroon violation, BOC violations. Sa amin naman, we confiscated that because of the report na spurious and there's a contraband inside and for deeper verifications and investigation. Ani pa ni Marantan, naging legal ang kanilang mga naging hakbang at nag-iwan rin ng babala sa mga nakikipagsabwatan kalako para itago ang mga sasakyan na siyang subject for investigation ng pulisya. Kapag naabutan anya ang mga ito na minamaneho ang mga high-end cars, ay tiniyak niyang pananagutin nila ang mga personalidad na ito sa mga umiiral na batas. Hindi na rin anya bago ang ganitong modus. Kaya naman payo niya sa mga nagtatago ng sasakyan, isuko na ang mga luxury vehicles upang matapos na rin anya ang kanilang investigasyon hinggil sa legalidad nito. Opo, legal naman po talaga yung ginawa namin. At binibigyan ko ng warning yung mga nagtago ng mga sasakyan na hinahanap namin. Kasi pag inabutan namin sa inyo yan, kayo ang mananagot. Hindi naman ninyo may tatago ng matagal yan. Ang laki-laki ng mga sasakyan na yan eh. So, mag-isip-isip na rin kayo dahil hindi naman kami inosente sa mga craft ninyo. Almost alam na namin yung mga modus na rin ninyo. Samantala, magsasagawa naman ng mas malalim pang investigasyon at inspeksyon ng mga otoridad sa mga sasakyan na ito, ngunit nilinaw na rin ni Marantan na sa inisyal na ulat, wala naman anyang mga namataang kontrabando sa loob ng sasakyan gaya ng mga illegal na firearms at iba pa. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.